Ating pag-uusapan ang original Netflix series na kwento ni Daniel Park na laging binubuli dahil sa kanyang itsura, pero sa di niya inaasahan ay bigla na lamang siyang binigyan ng magandang mukha at pangangatawan. Sa loob ng banyo ng eskwelahan, nakita si Daniel Park na nakaluhod at kinakausap ang sigang lalaki na ito. Kinapos siya ng bigay na pera sa kanyang boss pero sinabi niya naman, "Madami akong nabigay sa'yo kahapon." Kasama pa ang ibang sulsol, talagang malalagot daw siya ngayon. Bigla siyang inutusan nito na kumahol at pinaikot ng 3 beses, at sinabi pa ng babae na bakit sobrang taba nito. Nagpatuloy siya sa pagkahol pero sinipa pa din ang mukha niya ng mayabang na lalaki. Sinabi nito, "Nakalimutan ko na hindi ka nga pala isang aso dahil isa kang baboy." Muli siyang tinadyakan at bakit daw kumakahol ang baboy na parang aso. Kaya naman ang ating bida ay ginaya na ang tunog ng baboy habang siya ay gumugulong. Tuwang-tuwa naman ang mga mayayabang habang ginagawa niya yun. Nasakto na tumapat siya sa palda ng babae at pinagbintangan siya nito na binubusohan siya. Muli siyang binuhat para tumayo at pinagsasampal ang ating bida dahil isa daw siyang bastos. Sinabi ng mayabang na lalaki, "Nararapat ka lang sa pinakaibaba na parang basahan hanggang sa mamatay ka." Sobra-sobra na ang sakit na mga salita na binibitawan nito. Wala naman ang nagawa si Daniel Park sa mga oras na to at napapaisip na lang din siya na parang gusto na niyang mawala sa mundo. Umuwi pa rin naman siya ng bahay para magpahinga pagtapos ng nangyari. Agad din siyang kumilos sa mga gawain at pinagpatuloy lang ang mga ginagawa niya sa araw-araw. Nakatingin siya sa malayo habang kumakanta ng walang lyrics. Naiiyak na din siya sa mga oras na ito. Bigla naman dumating ang nanay niya at sinabi nito na pwede daw siya maging singer. Tinulungan na din niya si Daniel Park pagkatapos noon. Makalipas ng sandali naluto na ang noodles pero nagalit siya sa nanay niya dahil nilagyan na naman ito ng itlog. Sinabi niya, "Ilan beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mong lalagyan ng itlog ang noodles? Dahil sa ginagawa mo kaya patuloy akong nadadagdagan ng timbang." Humingi naman ng tawad ang nanay niya at dumulas lang daw yun sa kamay niya kaya naisama ang itlog. Pinanggako niya din na hindi na yun mangyayari pag nagluto siya ulit. Kumain pera naman si Daniel Park pero bigla niyang naramdaman na sumakit ang panga niya dahil sa sampal ng mayabang kanina. Nakita niya din sa sabaw ng noodles ang mga mukha nito habang tumatawa. Kaya naisip niyang sabihan ng nanay niya na gusto niyang lumipat ng eskwelahan. Masyado kasing matalino ang mga kaklase ko sa school, nahihirapan akong kumuha ng magandang grades kaya naman lilipat na lang ako ng school. Hindi naman pumayag ang nanay niya dahil sa lugar na to ay mura lang ang rente nila. Isa pa ay mawawalan din daw siya ng contact sa mga kaibigan niya sa school. Bigla naman itong nagalit dahil wala siyang kaibigan sa school pero nagpalusot na lang siya. Para saan pa ang mga kaibigan kung hindi naman ako makakakuha ng magandang grades? Kasalanan ko ba na naging mahirap tayo? Bigla niya naman sinuntok ang pader at nagulat siya sa ginawa niya. Agad siyang umalis pagtapos noon dahil para kay Daniel Park ay hindi siya binigyan ng magandang buhay ng nanay niya. Kinabukasan sa eskwelahan, nagkabungguan sila ng babae at nagalit ito sa kanya. Rumesbak pa ang isang babae kaya naman humingi na lang siya ng tawad kahit ang babae naman ang may kasalanan dahil nakatingin ito sa cellphone habang naglalakad. Bigla naman dumating ang mayabang na lalaki at nagsalita, "Hoy baboy, nadala mo ba yung damit na gagamitin ko para sa gym?" Agad naman siyang tumayo para kuhanin ito. Makalipas ang sandali, sila ay nasa labas ng eskwelahan at naglalaro ng soccer. Bigla naman sinipa sa kanya ang bola at ginagawa siyang target ng mayabang na lalaki. Sinabi pa nito na wag siyang iiwas sa bola dahil meron silang pastahan na ginawa. Sumunod na lang daw siya kung ayaw niyang mapahamak. Tinanong naman ng babaeng nakasalamin kung anong ginagawa nila at sinabi ng isa, nagpupustahan sila kung sino ang unang makatama sa mukha niya ng bola. Sinubukan silang pigilan ng nakasalamin na itigil na nila yun dahil malapit nang dumating ang mga guro. Nagsalita naman ang pasikat na lalaking ito na nagsisimula pa lang daw sila. Agad niyang sinipa ang bola at tinamaan si Daniel Park sa mukha. Napabagsak na lang siya sa lapag at natuwa ang lalaki na siya ang nanalo. Lumapit naman ang mayabang at nagsalita, "Bakit yung bola ko iniwasan mo pero yung sa kanya hindi ka umiwas?" Sagot ng ating bida, "Pasensya na tae Song, babayaran ko na lang ang natalo mong pusta, pangako yan." Sinuntok pa rin naman siya nito kahit nagmakaawa siya. Namilipit sa sakit ng tiyan ang ating bida at tuwang-tuwa pa ang mga mayabang na ito. Muli siyang binungon ni Tae Song at sinabi nito na huwag siyang mag-inarte dahil hindi pa naman siya sinuntok ng sobrang lakas. Muli siyang sinampal at tumalsik ang kanyang salamin. Nang muli niya itong sasampalin ay biglang dumating ang nanay niya para pigilan ang pangyayari. Binitawan nito si Daniel Park at nagkunyari ang mayabang na naglalaro lang sila at hindi yun totoong sampal. Nagalit naman ang nanay niya dahil hindi laro ang pananakit sa iyong kapwa.
Niyaya niya rin ang mayabang na si Taesong na sumama ng guidance para sabihin ang mga ginawa nito sa anak niya. Sumigaw naman ang ating bida na tigilan niya ito dahil nakakahiya, siya pa ang humingi ng tawad kay Taesong kahit siya na ang sinaktan. Naiiyak naman na ang nanay niya dahil nasigawan siya ng minamahal niyang anak. Pag-uwi niya ng bahay, nakita niyang malungkot ang nanay niya at nakaupo lang ito sa lapag. Niyaya pa rin naman siya nitong mag-usap sila sa nangyaring yun. Mama, yung nangyari kanina gusto ko sanang mag-transfer. Oo, alam ko anak. Kaya ako nasa school mo kanina para kausapin ang iyong guro na bigyan ka ng option sa paglipat mo ng eskwelahan. Iniisip ko kung paano yun gagawin dahil hindi naman kita pwedeng samahan gawa ng meron akong trabaho dito. Siguro naman ay kaya mo na din na mag-isa anak. Para san pa ang mga kaibigan kung hindi ka naman makakakuha ng magandang grades, di ba? Magpapadala ako sa'yo ng pera anak kahit maliit lang ang kinikita ni nanay. Naiiyak naman si Daniel Park at tumayo na din ang nanay niya para ihanda ang pagkain nila sa gabing ito. Kinabukasan, agad niyang pinuntahan ang apartment na malapit sa eskwelahan na kanyang lilipatan. Dito na din siya magsisimula ng kanyang mga pangarap. Wala siyang pake kahit hindi maganda ang bahay dahil gusto na niyang manirahan mag-isa. Kahit wala din daw ang nanay niya ay ayos lang dahil hindi naman na siya bata ngayon. Kahit na meron amoy ang kwarto ay ayos lang sa kanya. Bibili na lang din siya ng mga kailangan para ayusin ang bahay. Paglabas niya ng bahay para bumili, natutuwa siya dahil bago na ang kanyang mga nakikita, bigla na naman siyang may nakabungguan na babae pero nagulat siya dahil nag-sorry rin ito sa kanya. Akala niya ay katulad din ito ng mga nasa eskwelahan kaya napasabi si Daniel Park na magbabago na ang kanyang buhay. Muli siyang tinanong ng babae kung ayos lang ba siya. Nagpapogi naman si Daniel at nagsalita, "Ayos lang ako madam, ikaw ayos ka lang ba?" Medyo natakot naman ang babae sa ginawa niya kaya napaatras ito. Bigla naman dumating ang isang lalaki at tinanong kung kilala niya ba ito, pero sinabi ng babae na hindi kaya agad din silang umalis. Bigla naman ngumiti si Daniel Park kaya bumalik ang lalaki. "Anong niningiti-ngiti mo dyan ha?" Wala, nagkabungguan kasi kami ng kasama mo, paliwanag nito. "Binunggo mo siya, nagbibiro ka ba?" Sinabi naman ng babae na siya ang may kasalanan dahil hindi siya tumitingin sa kanyang daan. Muling nagsalita ang lalaki, "Bakit kailangan mo pang ngumiti ng nakakatakot kung nagkabungguan lang naman pala kayo ha?" Bigla niya naman sinara ang kamao niya kaya akala ng lalaki ay papalag siya. "Hindi nagkakamali ka. Isa lang itong misunderstanding, magkape na lang tayong tatlo at ililibre ko kayo." Sinapak naman siya agad ng lalaki dahil nainis na ito sa kanya. Bumagsak sa semento si Daniel Park at may mga nag-video pa ng pangyayari. Muli siyang sinuntok nito at nagdugo ang ilong ng ating bida. Hindi na niya alam ang gagawin dahil lahat ng tao sa paligid ay nagva-video na at wala man lang gusto na tumulong sa kanya. Muli siyang kinuha nito at patuloy na sinuntok ang mukha. Sa huling suntok ay tumalsik na siya at napahiga na lang sa lapag. Pag-uwi niya ng bahay agad niyang nakita na trending ang litrato niya at may caption pa ito na ginulpi ang baboy. Sobrang kawawa na si Daniel Park sa mga nangyayari at naiyak na din siya. Binasa niya din ang mga comment at puro masasakit na salita ang kanyang nabasa. Saan eskwelahan pumapasok ang baboy na ito? Kung ako sa kanya ay hindi na ko papasok sa school. Mabuti na lang ay hindi ganyan ang buhay ko. Patuloy siyang umiyak dahil kahit isang comment na maganda ay wala man lang siyang nabasa dito. Binitawan niya ang cellphone at humagulgol na ng iyak. Lahat sila inaapi ako. Wala man lang ako ni isang kaibigan. Tao lang din naman ako pero bakit ganto ang trato nila sakin? Sa kalagitnaan ng gabi ay bigla siyang nagising. Nagtaka siya dahil parang bumaba ang kisame ng bahay, pati ang lababo ay parang bumaba din. Pagtingin niya ng salamin ay laking gulat niya kung sino ang taong nasa harap niya na may magandang katawan at gwapo na mukha. Paglingon nito sa kabila, nakita niya pa din ang isang katawan niya na natutulog sa sala. Nilapitan niya ito at sinubukan na gisingin, ayaw naman magising nito kaya sinampal na niya. Bigla nga siyang nagising at sinabi sa sarili na isa yun nakakatakot at magandang panaginip. Pero pagharap niya sa kabila ay muli niyang nakita ang gwapo niyang sarili na ito naman ang natutulog. "Hindi na ko nananaginip, anong nangyayari?" Ginising niya ulit ito at nakatulog na naman ang matabang siya at nalipat sa gwapo niyang katawan. Hindi na niya maintindihan ang nangyayari sa mga oras na to at nagbago din ang kanyang boses nang ito'y subukan niya. Agad niyang kinuha ang telepono para tumawag sa 911, pero nabasa niya ulit ang mga pangit na komento sa dati niyang itsura. Tila napapaisip siya sa mga sandaling ito na gagamitin na niya ang katawan para magkaroon naman ng pagbabago sa buhay niya. Naalala niya din ang mayabang na si Taesong na laging nang aapi sa kanya.
Sa katawang ito, siguradong magkakaroon ng pagbabago sa buhay ko. Pagsapit ng umaga sa J1 High School, pinag-uusapan ng mga babae ang sikat na lalaki na si Kim Solbom na mula sa music class. Kinulayan nito ang buhok niya kaya agaw atensyon siya sa loob ng eskwelahan. In love ang dalawang babae sa kanya at alam niya din ito na maraming nagkakagusto sa kanya. Bigla naman may dumaan at di maiwasan tumingin ng mga babae, nasagi nito ang lalaki at kinumpronte niya. Pagharap nito ito pala ang ating bida at tila na-distract siya sa mukha nito dahil sobra din gwapo at matangkad pa. Napatingin na din ang iba pa sa kanya dahil agaw tingin ang kanyang itsura at inakala nila na isa itong artista o kaya naman ay isang atleta. Pumunta naman ang eksena sa fashion design class, pinakilala dito ng guro ang ating bida na bagong estudyante. Hindi naman nila maiwasan mapatingin sa kanya dahil sa sobra nitong gwapo, tila nagbago ang mood ng mga babae at napasabi pa ang isa na sobrang hot ng lalaking ito. Ako nga pala si Daniel Park at ikinagagalak ko kayong makilala. Sa boses pa lang niya ay kinilig na ang mga kababaihan at sinundan niya pa ito ng beautiful smile. Sinabi ng guro na madami pa siyang hindi alam sa eskwelahan na ito kaya kailangan nila maging mabait sa kanya. Pinaupo din siya agad sa bakanteng upuan pagkatapos magpakilala. Hindi naman mapigilan ng mga babae na tumingin sa kanya at napakalakas ng aura ng bagong Daniel Park. Kinakabahan naman siya dahil lahat sila ay nakatingin na sa kanya. Malayong malayo sa dati niyang itsura, napatingin lang siya ng saglit sa kaklase ay sinabi na nito na papatayin siya. Nakita niya naman sa kabilang upuan ang lalaki na nambugbog sa kanya dahilan para mag-viral ang kanyang video, pati na rin ang babaeng kasama nito ay kaklase din pala niya at hindi maiwasan siyang tignan dahil gwapo na siya ngayon. Tinawag naman siya nito at nagpakilala na si Lee Jin Song at nagpakilala din naman ang ating bida bilang Park Hyung Sok o Daniel Park. Nagpasalamat siya sa isip dahil hindi nito kilala ang totoong itsura niya. Agad naman nagpaganda ang babaeng ito na may malaking kokomelon at lumapit sa kanya. Nagpakilala siyang si Hanul at gusto niyang makipagkaibigan. Nagselos naman ang dalawang babae dahil nilalandi nito agad ang gwapo nating bida, lahat na lang daw ng gwapo ay hinaharot nito. Patuloy ang babae sa pagharot sa ating bida kaya naman nainis ang lalaki sa kanya at pinapabalik na siya ng upuan. Umupo ang babae at umakting na isang dalagang Pilipina kaya lalong nainis ang lalaki na ito. Ang jowa niya naman ay tinignan niya at nakatingin din ito sa ating bida kaya naman natakot siya na baka maagaw ito sa kanya. Pagtapos ng klase ay pumunta siya ng canteen. Pagpasok niya dito ay naramdaman na naman nila ang aura niya at hindi maiwasan ng mga babae ang tumingin. Bigla naman sumulpot sa likod niya si Hanul at isa-isang pinakilala ang mga tao dito. Nagtaka naman ang ating bida dahil pwede palang kulayan ang buhok katulad sa lalaking yun. Tinanong naman siya ng babae kung bakit niya napili ang course na fashion major dahil pala ito sa mababang grades niya at wala na siyang iba na pwedeng puntahan. Yun ang sinabi ng kanyang guro bago siya lumipat ng eskwelahan. Nagpanggap naman ang ating bida na mukhang masaya daw kasi sa course na ito kaya niya yun napili. Kilig na kilig naman ang babae pati na rin ang isa pang nagva-video sa likod. Napagod naman si Daniel Park dahil habang nasa parke siya kahapon ay nag-practice siyang maglakad. Napansin niya din na magaan na siya kaya naisipan niyang tumakbo. Bigla siyang nakatulog sa klase dahil sa pagod at nagising ang dati niyang katawan. Sobrang kinabahan siya dahil baka hindi nila magigising ang katawan niyang yun at nag-isip siya ng paraan kung paano makakabalik sa eskwelahan. Sinubukan niya ulit matulog pero hindi niya magawa dahil magdamag ng natutulog ang totoo niyang katawan. Mabuti na lang ay nagising siya ni Hanul at napasabi pa ito, "Punyeta ka ginulat mo ko." Nagulat naman siya sa inasta niya dahil kailangan niyang magpanggap na maladalagang Filipina. Nagpasalamat si Daniel Park sa kanya dahil ginising siya nito kaya naman kilig na kilig ang babae at wala daw yun. Ang totoo naman siya ay nagsimula ng magtrabaho sa convenience store ng panggabi dahil dun gising ang katawan niya at ang gwapong katawan ay tulog sa gabi at sa umaga ang gising. Nakita niya pala ang hiring post sa kanilang eskwelahan at pumunta ang gwapong siya sa convenience store na ito. Akala ng manager na naka-jackpot na siya dahil gwapo ang mag-apply na part-time sa kanya. Hindi na niya to pinagpasa ng resume dahil gwapo at matangkad. Tingin niya siya ang magdadala ng swerte sa tindahan dahil madaming babae ang pipila para bumili sa kanya. Pero biglang sinabi ng ating bida na hindi siya ang mag-apply kundi ang kaibigan niya. Tinanggap din naman ito ng manager at tinanong kung kaibigan niya ba ang gwapong lalaki. Muntik siyang hindi tanggapin ito sa una dahil sa kanyang itsura. Sa tingin niya din ay hindi nito alam ang iba't ibang klase ng sigarilyo na binibente niya.
Pero nagulat ang manager nang isa-isa itong banggitin ni Daniel Park dahil dati na siyang natitinda sa eskwelahan ng mga sigarilyo kasama ang mayabang na lalaki. Nagawa niya ang unang transaction sa tindahan at sinabihan siya ng manager na dalhin niya ang gwapo niyang kaibigan para naman dumami ang benta nila. Habang walang customer ay pinag-aralan niya ang nangyayari sa kanyang katawan. Kapag tulog ang isa ay magigising siya sa isa, pwede lang siya mapunta sa isa kapag ginising ng puwersahan. Nakaramdaman naman bigla ng gutom si Daniel Park at napaisip siya na doble ang gastusin niya ngayon dahil 24 oras gising ang kanyang katawan at kailangan kumain. Bigla naman pumasok ang mga lalaki at alam niya na mga estudyante ito. Bumili siya ng 4 na kaha ng Marlboro Lights pero hiningi ng ating bida ang kanyang ID. Binigay naman ito ng lalaki pero hindi siya ang nasa ID na ito. Anong sinasabi mo? Ako yan nasa ID at nadagdagan lang ako ng timbang ngayon. Pero sir, hindi talaga ikaw tong nasa ID, pasensya ka na. Nagalit na nga ang lalaki at kinuha pabalik ang ID. Sinabi naman ng ating bida na kakatanggap lang sa kanya sa trabaho at pag nalaman ng manager niya na nagbenta siya sa estudyante ay tatanggalin siya nito. Bigla naman pumasok si Lee Jin Song at nakita niya ulit ang binugbog niya. Bigla itong kumuha ng madaming paninda at sinabi na kailangan niyang bayaran ang ginawa niya para maging ayos na sila. Nakita niya naman ang ID nito na si Park Hae-ong-sok, naiinis na din siya sa gwapong itsura ng ating bida dahil nagkakagusto ang kanyang kasintahan niya sa kanya. Nilabas niya ang galit niya sa ating bida dahil alam niyang kaya niyang bugbugin ito. Muli siyang sinuntok dahil naalala niya na naman na binunggo nito ang kasintahan niyang si Mi-jin. Hindi pa nakuntento ang mayabang at tumalon pa siya sa counter para galpihin ang ating bida. Nabasag na naman ang mukha niya pagtapos nun at kinuhaan siya ng litrato ng kasama nito. Binyantaan siyang ilalabas ang picture sa social media kapag nagsumbong siya sa mga pulis. Muli siyang naiyak at wala siyang nagawa para maipagtanggol ang kanyang sarili. Bigla din tumunog ang kanyang cellphone dahil tumatawag ang nanay niya. Anak, kamusta ka na dyan? Ayos lang ba ang pag-aaral mo? Hindi ka kasi nagpaparamdam sakin kaya ako na ang tumawag sayo. Ayos lang ako mama, wag mo ko masyadong alalahanin. Natapos ang kanilang pag-uusap at nagtatrabaho din pala ang nanay niya sa gabi para magkaroon siya ng ekstrang pera na ipapadala sa kanyang anak. Kinaumagahan sa J1 High School, pinag-uusapan na ang nangyari kagabi sa kanya na binugbog siya ni Jin Song, pinapakita din ito ang litrato habang nakahubad ang kanyang short. Nagyabang pa ito na dapat nga daw ay hindi niya yun ginawa dahil isa siyang boxer, sapat na daw sana ang job para sa kanya pero hindi na napigilan ang kanyang sarili. Patuloy siyang iniinsulto ng mga ito at nadamay na din ang kanyang nanay sa usapan kaya naman nagagalit na ang ating bida sa mga sandaling ito. Hoy kayo, dapat hindi nyo dinadamay ang nanay niya sa mga kalokohan nyo. Nakatingin pa din si Mi-jin sa ating bida kaya nagalit na ang lalaki sa kanya. Nagkagulo na sa fashion design class dahil magsisimula ng mag-away ang dalawa, pinalibutan sila ng madaming estudyante para masaksihan ang away. Pero ang ating bida ay takot pa din at sinabi na hindi naman niya gusto na makipag-away sa kanya. Pinigilan din siya ni Mi-jin na wag itong gawin at muling tumingin kay Daniel Park. Nagalit na talaga siya dito dahil gwapo ang ating bida, sumuntok na siya pero pinigilan siya ng lalaki na may kulay ang buhok. Nagpatuloy pa din naman siya sa suntok pero nakita ni Daniel ang suntok nito. Dati pa lang ay nakikita na niya ang mga suntok pero hindi lang siya makaiwas dahil mabigat ang dating katawan niya. Ngayon naman ay nagawa na niyang umiwas dahil malaki na ang pinagbago ng kanyang katawan. Napahiya na si Jin Song kay Mi-jin dahil ngayon lang may nakaiwas sa mga suntok niya. Muli siyang sumuntok at patuloy lang sa pag-iwas ang ating bida hanggang sa na-corner siya pero sinalag niya ang suntok nito. Napaatras naman ang mayabang dahil naramdaman niya ang aura ng ating bida na hindi ito baguhan sa pakikipaglaban. Bigla rin nagtunugan ang mga cellphone dahil kinukuhaan na sila ng litrato at ng video. Madami ang humanga sa kanya at mukhang mag-trending na naman ang video. Sumugod pa din naman si Jin Song pero sa oras na to ay gumanti na ng suntok ang ating bida at napabagsak niya ito sa isang suntok sa sikmura. Tuwang-tuwa ang mga estudyante sa loob ng classroom at ang mga babae ay lalong nagkagusto sa kanya. Habang si Jin Song naman ay hindi makabangon dahil sa sobrang sakit ng tiyan, hindi makapaniwala ang ating bida na nagawa niya ang suntok na yun. Sa vocal dance class, nakarating sa lalaking ito ang ginawa ng ating bida na pinabagsak niya sa isang suntok si Jin Song at nagsalita ito kung mas gwapo ba yun sa kanya. Sa architecture class din ay nakarating sa isa pang gangster ang nangyari. Gwapo ba siya at sikat, pues kailangan nating siyang galpihin. Galit na nga ang mga ito at umiyak pa ang boss dahil nasasapawan ang kasikatan nila. Bumalik ang eksena sa convenience store, ang babaeng ito ay tila nandidiri sa ating bida na akala mo ay maganda siya. Umalis din naman siya pagkatapos bilhin ang kailangan. Sumunod na pumasok ang batang lalaki at tumingin ito sa mga paninda.
Bigla niya naman tinago ang USB cable sa damit, sinubukan siyang pigilan ng ating bida pero madali itong tumakas palabas ng tindahan. Hinabol niya ito hanggang sa makarating sila sa madilim na lugar at napagod na ang bata, pero tumakbo pa din ito hanggang sa makarating sila sa isang eskinita. Nakita niya ang mga kaklase niya na nambuli sa kanya. Hinakbayan siya ni Payetot at muling pinakita ang litrato niyang nakahubad ang short. Sinabi nito na gagawin ulit yun sa kanya pag hindi niya pinalusot ang kinuha ng bata. Sagot ng ating bida, tatanggalin ako sa trabaho kapag hinayaan ko lang yun at magpanggap na wala akong nakita. Ganun ba? Ay papost ko na lang tong picture mo sa social media para mag-viral ka na naman. Wala naman magawa si Daniel Park dahil takot ito. Sinabi rin ng isa pa niyang kaklase na kuhanan ulit nila to ng litrato para dalawa na ang ma-post nila. Pumayag naman si Payetot pero bigla nitong naisip na pag-awayin na lang ang dalawa nilang binubuli. Gusto nilang makita kung sino ang mananalo at nag-video din siya dito. Agad naman sumugod ang bata pero hindi rin ito marunong sa suntukan, habang si Daniel Park naman ay nakayuko lang at hinahayaan ito. Kung mananalo daw ang bata ay hindi na siya uutusan ng mga mayayabang na lalaki. Bigla naman may nagpatigil sa kanila at lumabas ang isang lalaki na may pangalan na Basco, sinakal nito si Payetot at sinabi, "Kayo ba ang mga siga dito? Hindi patawad, sana pakawalan mo ko at pagbigyan." Binitawan niya naman ito at naubusan ng hininga sa sakal, humanga naman si Daniel Park dahil malakas ang lalaki. Muli itong nagsalita at pinapauwi na sila, agad silang nagtakbuhan dahil sa takot nila dito. Habang ang dalawa naman ay pinayuhan niya na mag-ensayo para hindi sila basta-basta mabuli ng kung sino. Nagpasalamat si Daniel Park pero hindi siya marinig nito dahil naka-earphone, pinatanggal sa kanya ang earphone at nagpasalamat ulit sila. "Salamat Basco, teka kilala ba kita? Magkaparehas ba tayo ng school?" Oo, mula ako sa fashion class." Nagulat naman si Daniel Park na kaklase niya pala ito pero parang hindi niya pa nakikita. Tinanong naman ni Basco kung kaklase ba nila yung bagong estudyante. Alam ng ating bida na siya ang tinutukoy nito. Siguraduhin yung malalaman niya tong sasabihin ko. Huwag siya masyadong gumawa ng gulo sa school at magpasikat. Bigla rin itong umiyak kaya nagulat silang dalawa. Pagsapit ng umaga sa J1 High School, natapos na ang klase ng ating bida at nakita niya na nakatingin sa kanya ang nakaaway niya na si Lee Jin Song, mukhang may binabalak na naman ito para magantihan siya. Agad siyang pumunta ng kantin at tinanong nito kay Hanul kung sino ba si Basco dahil curious siya dito. Ang totoong pangalan pala noon ay Lee Yun Tae at mula sa architecture class, siya din ang nagbuo ng grupo sa classroom nila na tinatawag na Bernacle Gang at syempre siya ang leader noon. Bigla naman pumasok sa usapan ang tatlong nambubuli sa kanyang totoong itsura, si Basco daw ay mababait sa mga mahihina, pero kapag siga ka din at nasasapawan mo siya ay magagalit ito sayo. Nagalit naman si Hanul sa kanila dahil iniistorbo daw nila ang romantic lunch niya kasama si Daniel Park. "Hoy, huwag ka naman ganyan, gusto rin namin makipagkaibigan sa kanya." Makalipas ang sandali, ang pinag-uusapan nila ay dumating na sa loob ng kantin at kasama ang mga grupo niya. Natuwa naman ang ating bida dahil niligtas siya nito nung gabi kaya napatayo siya at binanggit ang pangalan nito. Mukhang nakalimutan niya na iba ang itsura niya ngayon kaya naman nagkatinginan sila ni Basco. Agad itong naglakad papunta sa kanya dahil may galit din ito sa ating bida. Agad din tumakas ang mga kaklase niyang mayayabang at naiwan siya doon ng mag-isa. Balak sanang sabihin ni Daniel Park ang nangyari kagabi pero bigla niyang naalala na iba pala ang itsura niya ngayon. Ginulpi ni Basco ang mayayabang na kaklase ng ating bida kagabi kaya akala tuloy nito ay ipaghihiganti sila. "Alam ko na siga ka din dito sa school at may ibubuga. Balak mo ba silang ipaghigantiha? Mukhang wala pa sa iyong gumugulpi para turuan ka ng leksyon, di porket gwapo ka at may ibubuga sa laban ay magagawa mo na ang gusto mo." Agad nitong pinisil ang balikat ng ating bida at naramdaman niya agad ang sakit. Ang mga estudyante naman na nanunood ay nagulat din. "Ganyan nga Basco, ipakita mo sa kanya ang special technique mo," sabi ni Kalbo. Sumigaw naman si Hanul na itigil na nila ito dahil nasasaktan ang crush niya. Pinigilan naman siya ng lalaki dahil madadami lang daw siya. Kapag galit na daw si Basco ay wala nang makakapigil dito. Nakarating din ng kantin si Lee Jin Song at nakita nito ang pangyayari. Muling diniinan ni Basco ang paghawak sa balikat niya at mukhang babalian na talaga ng buto ang ating bida. May nakapagsabi din na masyadong malakas ang kamay ni Basco at kahit sino ay walang makakatakas dito. Pero nagulat sila nang magawa ni Daniel Park na pigilan ito at ilayo ang kamay niya. Gulat na gulat lalo ang lalaki dahil nagawa niyang alisin ito gamit lang ang isang kamay. "Pasensya ka na, akala ko kasi kagabi nakita kita pero nagkamali ako, mukhang kamukha mo lang pala yun."
Lumapit naman agad ang kasama nito para pigilan ang tensyon at siya'y nagsalita ng may kasamang pagtawa. Mukhang napagkamalan mo lang pala siya na nakita mo. Oo, pasensya na. Ayos lang yun, wala lang sa'yo yun di ba Basco? Agad nitong niyaya ang leader nila para umalis dahil kakain na daw sila. Nagsalita naman si Kalbo, bakit mo sila pinigilan? Masyado nang nakakairita ang isang yun, dapat hinayaan mo na lang si Basco na patulugin siya. Hindi, nagkakamali ka. Si Basco ang matutulog doon pag natuloy ang away nila. Napansin pala niya na namaga agad ang braso ni Basco sa simpleng pagpigil ng ating bida. Tuwang-tuwa naman ang tatlong kumag na nambubuli sa totoong siya. Namangha sila sa lakas ng ating bida kaya nakiusap sila na baka pwede sila na maging kaibigan niya. Bakit hindi tayo lumabas ngayon para magkakilala pa tayo? Oo nga, magkaibigan na tayo ngayon at kailangan natin magsaya. Natuwa naman ang ating bida dahil ngayon lang siya makakaranas nito. Mukhang nakalimutan na din niya na binubuli siya ng mga ito kapag nandun siya sa tunay niyang katawan. Ha mga kaibigan, totoo ba ito? Matagal ko na to gustong maranasan na meron mag-aya sa akin na mga kaibigan ko. Tumalon naman ang eksena at sumapit na ang gabi, nagpunta siya sa Jongwol Delicacy dahil dito siya niyaya ng mga bago niyang kaibigan para magsaya. Kumakain sila ng samgyup at agad siyang pinaupo nito sa upuan. Nag-aalangan naman si Daniel Park dahil hindi ganto ang inaasahan niyang pagsasaya na mag-i-inhuman sila. Si Hanul naman ay in love pa din sa kanya at patuloy na nilalandi ang ating bida. Sobrang gwapo mo pa din kahit ganyan lang kasimple ang damit mo. Kahit hindi ka naka-uniform ay gwapo ka pa din. Dumating din sa oras na to si Lee Jin Song at tinanong ang ating bida kung anong ginagawa niya dito. Nagsimula silang mag-inuman at pinapainom na din si Daniel Park, pero sinabi nito na hindi niya hilig ang mag-inom. Pinilit naman siya ng babae at pinaalog nito ang dalawa niyang cocomelon kaya namula ang mukha ng ating bida. Pagtingin niya naman sa harap ay galit na nakatingin si Lee Jin Song sa kanya. Hindi na niya alam ang gagawin sa mga oras na to at parang gusto na lang umuwi. Sige na uminom ka na, kaming bahala sa'yo kapag nalasing ka, ihahatid ka na lang namin pauwi. Oo nga, saan ka ba nakatira? Mag-isa lang ako nakatira at wala akong kasama sa bahay sagot ng ating bida. Napasabi naman si Hanul na naka-jackpot siya dahil gustong solohin ang ating bida. Ang mga Cole Okoy naman ay naisipan pa na gamitin ang bahay niya para gawin hideout pero hindi pumayag ang ating bida dahil meron daw siyang kaibigan na nakatira doon. Nag-drop na daw ito sa high school at nagtatrabaho sa gabi kaya lagi itong tulog sa umaga. Iba naman ang naisip nila na sinasabi niyang kasama sa bahay kaya natakot ang mga mukha nila. Si Lee Jin Song naman ay sunod-sunod ang shot sa alak kaya namumula na ito agad. Napatanong din ng ating bida kung bakit wala si Mijin at tinanong din ito kung paano sila nagsimulang mag-date. Pero sinabi ni Hanul na hindi naman pala sila magkasintahan noon. Ay ganun ba? Pasensya na. Sobrang bagay kasi kayo kapag tinitignan ko kayo. Mukhang nagalit naman si Lee Jin Song pero bigla itong natuwa dahil maganda daw ang sinabi niya. Lumapit ito sa ating bida at pinapainom siya. Pero ayaw talaga nito at humingi rin siya ng tawad dahil nasuntok siya kahapon at hindi niya yun sinasadya. Wala yun, okay lang ako dahil isa akong boxer. Kung gusto mong humingi ng tawad pagbigyan mo ko na uminom ka. Nakatulog naman na bigla si Lee Jin Song at naiba ang usapan nila tungkol sa nangyari kagabi. Kinuhaan ko ng video ang dalawang mahina, tignan nyo. Nang marinig yun ni Daniel Park ay aksidente siyang napainom sa alak. Agad na tumayo ang ating bida at kinuha niya ang cellphone nito. Dinurog niya ito ng isang kamay dahil nagalit na siya sa ginagawa nila. Kayo, dapat hindi nyo ginagawa yan na kumuha ng hindi magandang litrato sa iba. Umiyak naman ang mayabang dahil naduraj ang cellphone niya. Habang siya naman ay nakaramdam ng pagbigat ng mata at bumagsak na. Agad nagising ang totoo niyang katawan at nag-alala na naman siya. Kailangan niya ulit matulog para makauwi ang gwapo niyang katawan. Nakatulog nga siya saglit at nanaginip pa na humihingi ng tawad ang mayabang na si Taesong. Pero pagdilat ng mata niya ay nasa totoong katawan pa din siya. Agad siyang lumabas ng bahay para tignan na kung anong nangyari sa gwapo niyang katawan. Lagot, kailangan ko nang pumunta doon. Siguro naman hindi yun biglang nawala. Naisip naman nila na bigyan ito ng malamig na tubig pero sinabi ni Hanul na paano niya yun iinumin, itulog ito. Agad ngang nakarating ang totoong siya at pagod na pagod ito. Teka sandali, di ba ikaw yung mahinang nilalang sa convenience store? Nagising na din si Lee Jin Song at binatukan siya nito. Anong ginagawa mo dito? Andito ako para kunin ang kaibigan ko. Hindi naman sila makapaniwala sa narinig nila. Ikaw ba yung sinasabi niya na kaibigan niya? Sabi naman ni Hanul. Oo, ako nga yung kasama niya sa bahay. Sinabihan niya ko na pumunta dito para kunin siya at ihatid sa bahay.
Mabuti na lang ay hindi siya binugbog ng mga ito at agad silang lumabas ng store. Nakita din nila ang boxing machine at naghulog ng barya ang kasama ni Lee Jin Song para sa kanya. Hoy, baboy, panoorin mo ko, ganto ang gagawin mo para protektahan ang sarili mo. Ito ang basic stance sa boxing. Nagtaka naman siya kung bakit siya tinuturuan nito ngayon. Agad niyang sinuntok ang machine at nag-iwan ng bagong record, napahanga sila sa lakas ng suntok nito. Hoy ikaw, siguraduhin mong hindi ka na magugulpi ulit ah. Nasuka naman siya pagtapos noon dahil sa tama ng alak. Agad din silang umalis at iniwan na sila. Pero ang ating bida ay nakatayo pa din doon dahil susubukan niya pala ang boxing machine at gagayahin ang teknik na tinuro sa kanya. Pagsuntok niya ay hindi man lang ito bumaba sa machine kaya nagmadali siyang tumakbo at ayaw mapahiya baka may nakakita sa kanya. Bigla naman sumulpot sila Basco sa likod at tinignan niya ang foam ng machine, napunit na pala ito kaya nagulat siya. Agad din siyang sumubok na sumuntok at nag-iwan ng panibagong record sa machine, mas malakas pa pala ang suntok nito kumpara kay Lee Jin Song. Ang mga kasama niya naman ay tuwang-tuwa dahil malakas ang boss nila. Kinabukasan habang naglalakad sa hallway ang ating bida, in love na naman sa kanya ang mga babae at para daw siyang model kung maglakad. Nakabuntot pa din sa likod niya si Hanul dahil ayaw nitong maaga sa kanya ang ating bida. Nakita niya naman ang lalaki na inutusan na magnakaw sa convenience store na may pangalan Jihu. Agad niya itong tinawag at tinanong kung bakit di siya pumasok kahapon. Yung mga mayayabang kasi inutusan ako kagabi kaya hindi ako nakakuha ng magandang tulog. Hinawakan niya naman ito sa balikat at sinabi na nag-alala siya. Nagtataka naman ito kung bakit siya kinakausap, pati na din si Hanul ay nagtataka sa ginagawa niya. Nakalimutan na naman ni Daniel Park ay iba ang itsura niya ngayon at niyaya niya pa ito na kumain sila ng magkasama. Nagtataka na din ang tatlong mayabang kung bakit niya yun kasama dahil utusan lang nila ito. Sa kabilang banda naman, sa kasarapan ng tulog ng totoong katawan ng ating bida ay biglang dumating ang nanay niya. Hala anak, bakit wala ka sa school ngayon? Ang gwapo naman siya ay nakauwi na galing ng eskwelahan. Nagtaka siya kung bakit nakabukas ang pinto ng kanyang bahay. Dali-dali siyang pumasok para tignan kung sino ang may gawa nito. Ando na pala ang nanay niya ay tinawag niya ito. Nagtaka naman ang nanay niya kung sino siya. Nakalimutan na naman ng ating bida na iba ang itsura niya kaya kailangan niyang magpalusot. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Mukhang ikaw po pala ang nanay ni Daniel Park. Lagi niya kayong kinukwento sa akin. Bagong kaibigan niya po pala ako. Talaga ba, bagong kaibigan ka niya? Nakakatuwa naman kung ganun. Anak, gumising ka nga, andito ang kaibigan mo. Pero pinigilan niya itong gisingin dahil ang gwapong siya naman ang makakatulog. Dalawa ba kayong magkasama dito? Opo, para makatipid kami sa renta at sa iba pang gamit, pero maliit sa bahay na to. Buti ay ayos lang sa inyo. Wala naman pong problema doon kapag nakasanayan mo na. Wala siyang nabanggit sa akin na ganto nung nag-usap kami sa telepono. Ganun po ba? Baka busy lang siya sa part-time job niya kaya nakalimutan niya. Pati ang trabaho niya ay di alam ng nanay niya pero nasabi na niya din na nagtatrabaho ito sa gabi sa isang convenience store. Kaya naman pala malalim ang tulog ng anak ko. Opo, kailangan niyang matulog ng mahaba bago siya magtrabaho sa gabi. Niyaya naman siya na lumabas sila at mag-usap dahil gusto pa nitong makilala ang bagong kaibigan ng kanyang anak. Pumunta sila sa coffee shop at napansin nito na madami ang nakatingin sa kanya. Tingin ko sikat ka kasi madaming nakatingin, sigurado ako na naiinggit din ang anak ko sa'yo. Wala naman siyang masagot at tinanong kung ano ang order ng nanay niya. Hindi ko alam kung ano ang sakin, hindi kasi ako madalas sa mga ganitong lugar. Nakita niya din ang presyo ng mga kape at di siya makapaniwala sa babayaran nila dito kaya napasabi siya na tubig na lang daw ang sa kanya. Ganun pa man nag-order pa rin siya para sa nanay niya dahil minsan lang naman ito. Tinanong din ito kung anong pangalan niya at sinabi na magkaparehas sila ng pangalan. Hindi makapaniwala ang nanay niya dahil bihira daw ito. Napasabi din siya na magkamukha nga sila ng anak niya kaya naman hindi may pinta ang mukha ng gwapo nating bida. Habang nag-uusap sila, may pumasok na isang lalaki sa coffee shop at si Basco pala ito. Nakita niya naman sa reflection ng salamin na andan ang ating bida, agad din siyang nilapitan ng isang kasama sa grupo na wag siyang manggulo ngayon dahil siguradong tatanggalin siya sa trabaho. Palihim naman itong nakikinig sa usapan nila at nalaman na sa convenience store pala nagtatrabaho ang kaibigan niya. Habang patuloy ang kwentuhan nila, bigla rin itong napatanong na ayos lang ba ang anak niya o hindi ba ito nababyuli. Sinabi nito na sa dati niyang school ay lagi itong nababyuli kaya labis ang pag-aalala niya sa kanyang anak. Masyado daw siyang busy na magtrabaho at hindi niya alam na nangyayari na pala ito sa anak niya. Naiiyak na din siya sa mga oras na to dahil sa pinagdadaanan ng kanyang anak.
Sumagot naman siya, "Huwag po kayong mag-alala, ayos lang ang anak niya at meron siyang mga kaibigan na nakakasama." Narinig naman yun ni Basco at naalala ang nangyari nung gabi na binubuli ito kaya napisil niya ang gatas na order niya dahil sa galit. Nagpaalam na din naman ang nanay niya pagtapos nun dahil masyado na daw siyang nakakaabala sa kanya. Nakiusap din siya kung pwede hingin ang karte na yun dahil binibente niya ang mga ito. Agad silang lumabas at tinulungan niya sa pagtali ng mga carton. Pinaalam niya din na kailangan niya itong gawin para may extra siyang pera na ipapadala sa anak niya. "Hindi ko pa sinasabi sa anak ko na ginagawa ko para meron akong extra income, ay pangako mo sa akin na wag mo itong sasabihin sa kanya." Hindi niya naman alam na anak niya din itong kausap niya na nasa ibang katawan lang. Agad din siyang nag-abot ng pera na pambayad sa ininom niyang kape. Tinanggihan ito ni Daniel Park pero nagpumilit ang nanay niya kaya kinuha na din niya ito. Si Basco naman ay muling nagalit at napisil ang order na gatas. Akala kasi nito na sinasamantala niya ang nanay ng kaibigan niya. Agad din umalis ang nanay niya habang buhat ang mabigat na carton, kahit mahirap ay matyaga itong naglakad palayo. Naiiyak naman siya sa ginagawa ng nanay niya. Lumabas naman si Basco ng coffee shop at nagsalita ito sa likod niya. "Hoy ikaw, narinig at nakita ko ang lahat." Pumunta sila sa bakanteng lugar at agad nitong hinubad ang jacket. "Ikaw ang pangit talaga ng ugali mo ano, maghanda ka na dahil gugulpihin kita. Binubuli mo ang batang yun at ginagamit mo bilang utusan, nagsinungaling ka pa sa nanay niya kaya hindi kita mapapatawad." Agad itong sumugod at sinuntok siya, buti na lang ay nakaiwas ang ating bida. "Teka sandali, anong nangyayari? Sa tingin ko nagkakamali ka lang." Muli itong sumugod at nakakaiwas pa din naman siya, sa lakas ng suntok nito ay naiupi pa ang yero. Sa huling suntok ay nagalusan nito ang kanyang mukha at nagsalita ang ating bida. "Bakit mo ba ito ginagawa?" Si Basco naman ay iba ang naiisip dahil akala nito ay pineperahan niya ang matanda. Kailangan niya daw kunin ang pera na yun para ibalik sa batang mataba. "Ibigay mo sa akin yung pera na binigay sa'yo ng matanda." "Ha, nakita pala kami." Napaisip naman siya sa oras na to na wala pala siyang pinagkaiba sa dati niyang boss. "Hindi ko bibigay sa'yo ang pera," at nagalit na din ito. Muling sumugod si Basco at sinubukan niyang gumanti ng suntok pero nasalag siya gamit ang tuhod nito. Bigla niya naman naalala ang teknik na tinuro ni Lee Jin Song, at agad din na sumugod si Basco. Pagsuntok niya ay nakaiwas ito at mukhang mapupuruhan ang ating bida. Pero makalipas ang sandali ay nakita ng kasama niya na nakahiga na si Basco sa semento, nakaiwas din pala siya pagsuntok nito at ginamitan ng siko ang mukha gamit ang Muay Thai technique. Ito ang dahilan para bumagsak si Basco. Humingi siya ng tawad sa kasama nito at siya na daw ang bahala sa kanya. Kinagabihan sa convenience store, nakita doon na pumunta si Basco at bumili ng banana drink flavor. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil hindi niya daw nakuha ang pera. Agad din itong umalis at sinabihan siya na hindi siya mahina at kailangan niyang magpalakas. Na-inspire naman si Daniel Park sa sinabi nito kaya nag-push up siya at kailangan niya daw magpalakas. Pero sa kalagitnaan ay nautat ito at sumakto pa na meron pumasok na magandang customer kaya nahiya siya. "Ha, ano ang amoy na yun?" Tumawa lang naman ang babae at dumiretso para kunin ang bibilhin. Nang magbabayad na ito sa counter ay iniwan niya ang isang drinks para sa ating bida. "Cheers, para sa'yo yan at congrats sa workout mo." Natuwa naman siya sa sinabi ng magandang babae at agad din inubos ang binigay sa kanya. Sinundan niya pa ito ng sit-ups habang walang customer na aasikasuhin. Kinabukasan sa J1 High School, pinagkakatinginan ng isang estudyante na may pangalan na Lee Nam-soo na nagmula sa fashion class. Ang sapatos kasi nito ay limited edition at tingin nila ay mayaman ang pamilya nito. Bigla naman sumulpot si Lee Jin Song sa likod niya at nagalit ito na parehas sila ng sapatos. "Pasensya na nagkataon lang to, mas maliit naman ang size ng sapatos ko kumpara sa'yo kaya magkaiba tayo." "Anong mas maliit ka dyan? Gusto mo ikaw ang paliitin ko ha?" Pasensya na talaga, hindi ko naman alam." Pinalusot naman ito ni Jin Song at napansin ng mga kasama niya na nabawasan ang init ng ulo nito simula nang magulpi siya ng ating bida. Nakakainis talaga ang mga mayayabang na yun, pero ayos lang may secret weapon naman ako dito na nabili sa malayong tindahan. Pagpasok nito sa classroom, agad niyang pinakita ang sinasabi niyang secret weapon, ito pala ay singsing na makinang. Pero sumunod na pumasok sa likod niya si Kim Sol-bum at meron itong mas madami na singsing kaya siya ang pinansin ng mga kababaihan. Napansin din nila ang mamahalin na relo nito na nagkakahalaga ng 200 million won. Tinanong siya ni Hanul kung saan nakuha ang mga ito pero hindi ito nakikipag-usap sa kanila.
Dumating na din si Daniel Park sa klase at agad siyang pinagkaguluhan ng mga babae. Napatingin din si Kim Solbam nang marinig niya ang pangalan nito. Nakita naman nila na paulit-ulit lang ang sapatos na suot nito, maging ang bag niya ay sira-sira na din kaya nalaman nila na mahirap lang ang ating bida kahit na sobrang gwapo nito. Narinig naman ni Kim yun at muling tumingin sa kanya. Ang mga gangster naman sa architecture class ay nagpulong dahil nalaman nila na natalo sa suntukan ang kanilang boss. Hindi ito pumasok ngayon araw at kailangan niyang magpagaling dahil nas iko siya sa mukha ng ating bida. Habang naglalakad naman sila sa hallway ay nakita niya kung paano bulihin ang isang to na mataba din kagaya niya. Pinapakuha sa kanya ang pay uniform at tinapon sa lapag na parang basahan. Nakita niya ang sarili niya dito kaya agad na nilapitan ang nakasalamin na mayabang. Nagalit naman ito agad at ang mga estudyante ay nakahanda na ang video para sa kanilang away. Mabuti na lang ay may lumabas na guro sa isang room at tinihil ang away nila. Inabot niya ang kamay niya sa matabang na bully pero hindi ito nagpatulong at agad na umalis. Habang nasa classroom naman sila ay di maiwasan niyang pagtingin sa ating bida, nang pauwi na sila ay tumawag ang nanay nito at pinaalala sa kanya na birthday niya pala bukas kaya narinig yun ni Kim. Pagsapit ng gabi sa convenience store, muli niyang sinulat ang nangyayari sa katawan niya. Nagbabago ang boses niya kapag nasa gwapong katawan siya, kaya kailangan niyang mag-ingat lalo na pag sumasagot ng tawag. Muli naman nagpakita ang magandang babae na ito at bibili na naman sa kanya. Muli itong nagbigay ng magandang salita sa kanya at agad na umalis pagtapos magbayad. Kinaumagahan naman sa canteen, inaya niya ang batang na bully at napatanong ito kung bakit siya mabait sa kanya. Hindi naman sila sikat na katulad niya kaya nagtataka siya. Ang ibang estudyante naman ay pinagtitinginan sila at nagtataka din kung ba't niya kasama ang mga to. Kasama niya yung utusan natin papalusutin mo ba yung bata na yon? Di ba napag-usapan natin nung nag-iinom na magkakaibigan na tayo, ayoko na din mambuli ng bata dahil hindi na yun maganda ngayon. Nagulat naman ang mga kasama niya na naalala niya ang mga sinabi niya kahit lasing siya. Habang ang bata naman ay patuloy na nagtataka pero sinabi ng ating bida na gusto niya lang makipagkaibigan. Bakit ako? Bakit gusto mong makipagkaibigan sa mga kagaya kong talunan? Magkapareho kasi tayo at naaalala ko ang sarili ko sa'yo kaya naman gusto kong makipagkaibigan. Magkatulad tayo, paano naman mangyayari yun? Hindi ako gwapo na kagaya mo at mahirap lang ang pamilya ko. Ganun din naman ako, mahirap ang pamilya ko, teka kukuha ako ng tubig natin. Tinanong niya naman ang isa pang kasama na bakit ito nakikipagkaibigan sa kanila, hindi daw ba siya nagsususpecha dito na baka isa itong patibong. Ang mga kumag naman na to ay patuloy na nilalay ang ating bida dahil nalaman nila na mahirap siya. Wala naman pala ang isang to, tignan mo yung sapatos niya halatang mumurahin. Oo nga, wala din siyang kahit na anong relo, pabagsakin natin yan sa harap ng marami para mapahiya. Si Kim naman ay patuloy lang na nagmamasid sa paligid at naririnig niya ang mga sinasabi sa ating bida. Habang ang mga gangster naman ay nagtipon-tipon sa tagong lugar, inutusan sila ni Basco na maglaylo na wag munang atakihin ang bagong estudyante, pero nagsalita ang isang to na hindi daw yun sinabi ni Basco dahil ang isang kasama lang nila ang nag-imbento nun, kaya naman nagpasya na sila na turuan nila ito ng leksyon kahit na wala si Basco. Habang naglalakad ang ating bida ay napansin niya na may nag-aabang sa kanya. Si Kim pala ito at agad na nilapag ang malaking bag sa harap niya at may nakasulat na happy birthday. Natuwa naman ang ating bida at napatanong kung paano niya nalaman ang birthday niya, agad niya din itong binuksan para tignan ang laman. Nagulat naman siya at napatayo, salamat pero di ko kayang kunin lahat ng yan sayo. Tumango lang ito at nalaman niya na itatapon lang din to pag di niya tinanggap kaya naman kinuha na lang din niya. Salamat ngayon ko lang din naalala na magbi-birthday ako ngayon ng mag-isa. At ito din ang unang pagkakataon na may nagregalo sakin sa birthday ko bukod sa aking nanay. Agad naman itong umalis nang hindi nagsasalita at nakita niya din ang mga tinapon nitong bag. Ang mga gangster naman ay nagulpi na bigla, at sa tingin nila si Kim Solbam ang may gawa nito. Pag-uwi niya ng bahay, agad niyang tinignan ang binigay sa kanya pati na rin ang mga laman ng bag na tinapon nito. Puro mamahalin na brand ang nasa loob at meron pang sing-sing. Kinabukasan ulit sa school, ang mga Kool-Okoy ay nagpaplano na sa gagawin nila sa ating bida. Hoy kayo, pagpasok ni Daniel Park at nagsimula siyang dumugi ng mga babae tanungin natin kung anong brand ang mga damit na suot niya, sigurado akong mapapahiya yun pag nalaman nila.
Makalipas ang sandali pumasok na nga ang ating bida at agad itong pinagkaguluhan ng mga babae. Nagulat sila na puro branded ang suot nito at naramdaman nila ang malakas na aura. Wala na silang nagawa sa mga oras na to at isa-isa tinignan ang mga suot niya. Si Hanul naman ay sumulpot na din at nagtanong sa kanya. Oy Daniel Park, sobrang gwapo mo naman sa mga suot mo. Talaga ba? Salamat ah. Binili mo ba yan? Hindi, regalo lang sakin to. Oh, sino naman ang nagregalo? Wala, galing sa kaibigan ko. Hindi niya sinabi na bigay ito ni Kim dahil mukhang ayaw nito na ipaalam sa kanila na siya ang nagbigay. Pumunta naman ang eksena sa audition room, nakita dito ang mayabang na nakasalamin at ang bata na binubuli niya. Nagsusulat ito ng lyrics ng mga nangyari sa kanya at gagamitin sa audition. Nagbanta naman ito sa kanya na kung wala sila sa audition room ay ginulpi na niya ito. Sinimulan na nga ang performance at ang mga judges ay natuwa sa mayabang na lalaki na si Jinho. Mukhang nakita na daw nila ang hinahanap nila at siya ang pinakamagaling sa kanila dahil meron itong swag. Akala ng judge na siya na ang last na mag-audition, pero sinabi ng isa na meron pa. Nang iabot nito ang papel ay hindi may pinta ang mukha niya sa nakitang litrato ng bata. Pwede ka nang umuwi, nakita na kasi namin yung hinahanap namin sa audition, ha sir, pero hindi pa ko nakakapag-perform. Baka naman pwede niyo kong bigyan ng isang pagkakataon na maipakita yung talento ko. Pasensya ka na bata, pero ganun talaga ang business dito, siguro sa susunod baka swertihin ka na. Tinanggap niya na lang ito dahil sa mga narinig niya. Agad siyang sumakat sa bus para makauwi, wala man lang daw na may interesado na marinig ang boses niya. Sobrang laki ng pangarap niya para sa sarili pero mukhang malabo nang mangyari. Muli siyang nagsulat ng lyrics ng mga nararamdaman niya ngayon, pero ang babae ay hinusgahan na pala siya na nakakatakot daw ito. Hamarang ang pusa sa daan kaya napilitan ang driver na ihinto ang bus, inalok niya ang babae na umupo dahil nakatayo lang ito, pero minsama pa siya at agad na umalis. Pag-uwi niya ng bahay muli niyang prinactice ang ginawa niyang kanta. Natutulog doon ang lola niya at nangako siya sa sarili na iaahon niya ito sa kahirapan. Kinabukasan sa school, nakita niya ang poster at mukhang may balak na naman siyang sumali dito. Nilapitan naman siya ng ating bida at tinawag sa pangalan na Jokhwa. Nag-usap naman ang dalawang babae tungkol sa kanila. Ang weird no, bakit niya kaya kinakausap si Jokhwa? Ano ka ba, ang magkaroon ng alalay sa school ay maganda rin. Hindi naman siguro, niligtas siya ni Daniel Park habang binubuli ni Jinho. Narinig naman lahat yun ni Jokhwa at nagalit siya sa ating bida, bakit ka ba uma-acting na magkaibigan tayo? Pinagtitinginan tuloy tayo ng mga tao at pinagkukwentuhan. Agad din itong umalis pagtapos niyang sabihin yun. Pagdating niya ng classroom, muli siyang nag-isip ng lyrics para sa sinusulat niya. Pero dumating ang mayabang na si Jinho at sinipa nito ang kanyang lamesa. Nagsusulat ka na naman dyan ng kanta, para san pa ha, di ba hindi ka na nga natanggap sa audition? Oh talaga, nag-audition to si Jokhwa, nagulat ako doon ha. Pilit niyang kinukuha ang papel na pinagsusulatan niya at muli itong sinipa ng mayabang na si Jinho. Namilipit siya sa sakit ng tiyan pero nagawa niya naman makuha ang papel na iniingatan niya. Bago siya umuwi, muli siyang pumunta sa tapat ng poster at kumuha ng application form para makasali siya sa J1 Festival, mukhang dito na niya magagamit ang mga isinulat niya. Pumunta naman siya sa pwesto kung saan nagtitinda ang lola niya, inalok siya nito ng binibenta niya pero tumanggi si Jokhwa dahil alam niya na kailangan makabenta ng lola niya. Bigla naman dumating ang tatlong mayabang na to at mukhang sinundan siya. Nagtanong naman ang lola niya kung mga kaibigan niya ito, nagpanggap ang isa na oo, at magkaklase daw sila. Agad silang binigyan ng makakain dahil natuwa ang lola niya at may kaibigan ang apo niya, hindi naman tumanggi ang mga to at agad na kumain. Wala ba tayong babayaran dito, ang dami na natin nakain? Oo lola, yan ni Jokhwa kaya kumain lang kayo. Sabay humirit pa ng sabaw ang makapal na mukha na si Jinho. Si Jokhwa naman ay naiinis na at wala siyang magawa, ang lola niya naman ay masaya pa dahil hindi nito alam na mga bully yun ng apo niya. Inubos ng 3 kumag ang paninda ng lola niya at bago sila umuwi ay nagbigay pa ito ng makakain nila pag uwi sa bahay. Iuwi niyo pa to dahil alam ko kailangan yung kumain ng madami, ayos lang yan apo, maaga akong makakauwi ngayon. Ang 3 mayabang naman ay sinayang lang ang pagkain at tinapon nila ito, kitang-kita yun ni Jokhwa at wala siyang magawa.
Kinabukasan sa classroom, nagsulat sila sa whiteboard na kadiri daw ang paninda ng lola ni Jokhwa. Ilang beses daw sila pumunta ng CR pagkatapos kumain doon. Bago pumasok ng pinto ay nakita niya ang nakasulat at gigil na siya. Dumating na din ang mayabang na si Jinho at binalibag na naman siya dahil nakaharang daw siya sa pintuan. Pinagpatuloy nila ang pagbuli dito hanggang sa kantin at nakita yun ng ating bida. Dala din ni Jinho ang application form nito para makakanta sa festival na gaganapin sa school. Agad niya itong pinunit at tinapon sa harap niya. Hoy ikaw, huwag ka masyadong pabaida, ipapahiya mo lang ang classroom natin at masisira ang festival kapag sumali ka. Naranasan ko din mabuli ng ganyan bago pa ko sumama sa'yo, sobrang sama talaga ng ugali ng mga to. Muli itong tinadyakan sa tiyan at pinakuha ang pagkain nila. Ang ating bida naman ay napapaisip na nag-transfer siya sa school na to para matakasan ang bully niya, pero makikita lang din niya na may binubuli dito. Napansin din naman ng mga kasama ni Jinho na mas nap-icon ito kay Jokhwa, muli siyang binatukan habang hinahanda ang pagkain nila. Pinakuha din siya ng tubig pero pinatid ito para matapan at pinapakuha siya ulit. Hindi naman na nakapagpigil si Daniel Park sa mga nakikita niya at pinahawak niya ang plato sa isa pang bata. Nilapitan niya ang mayayabang at andun din sa likod niya si Kim. Di ba sinabi namin sa'yo na huwag kang makikialam? Oo nga, sinusundan mo ba kami? Sumunod din si Jin Song sa kanila at sinabihan nila ang tatlong mayabang nakakain na sila kasama si Jokhwa. Ang tatlo naman ay mukhang ayaw pumayag at hindi daw nila alam kung sino ang binabangga nila. Dumating din si Basco sa eksena dahil ayaw din ito na meron binubuli. Mukhang kayo ang walang alam kung sino ang binabangga nyo. Agad siyang lumapit sa harap nito at pinapatanggal ang salamin. Ayaw niya daw kasing sumuntok kapag nakasalamin ang target niya. Bakit ka ba nangingialam ha? Wala naman kaming ginagawa sa'yo. Sinipa niya ang tray ng pagkain at agad silang umalis dahil natakot na siya. Napansin naman ng mga estudyante na mukhang magkampi na sila ni Basco. Ang ating bida naman ay sinubukan na makipag-usap sa nangyari sa kanila. Pero si Basco ay pinaghihinalaan na naman siya na gusto niya itong iligtas dahil gagawin niya din utusan. Tinaas na naman nito ang kamay niya para maglaban sila, buti na lang ay pinigilan siya ng kasama at hindi daw ngayon ang tamang araw para mag-away sila. Bago umalis, nagbabala siya kay Daniel Park sa susunod na magharap sila ay dudurugin niya ang mga buto nito. Ang mga babae naman ay agad na lumapit sa kanya at nabilib sa ginawa ng ating bida. Agad niya din nilapitan si Jokhwa para tanungin pero umalis ito agad palayo. Kinuha niya naman ang papel at nakita ang application form nito sa gaganapin na festival. Pag-uwi ng bahay, napapaisip siya na hindi na siya nababuli ngayon, pero meron pa din ibang kagaya niya na hindi makaligtas sa bully. Kinabukasan ulit sa school, hinintay niya si Jokhwa at agad itong kinawin. Inabot niya ang papel pero nagalit na naman to sa kanya. Tigilan mo na nga ang pagpapanggap. Ginagawa mo lang naman yan lahat para mas lalo kang sumikat diba? Baka magsabi ka na naman ng imbento na magkatulad tayong nababyuli. Pero sige kung yan ang gusto mo, gamitin mo na lang din ako. Itrato mo ko na parang aso. Sa paraan yung yan ay mas lalo akong nagkakaroon ng mga dahilan para makagawa ng kanta na gaya ni Eminem. Sa classroom naman nila, nag-uusap ang mga mayayabang, meron daw silang Do It Ngayon festival at sigurado siya na madali nilang makukuha ang premyo sa kompetisyon na yun. Darating din daw ang may-ari ng isang record label para manood kaya kailangan nilang hasayan pa lalo. Si Jokhwa naman ay patuloy pa rin na nagsusulat sa room at nakita na naman ito ng mayabang. Muli siyang ginulpi nito sa labas at pinunit pa ang papel na pinaghihirapan niya ng ilan araw. Agad silang umalis at iniwan ang kawawang si Jokhwa. Ang ating bida naman ay inutusan na maglinis ng classroom dahil muntik siyang makipag-away sa ibang estudyante. Nakita niya din ang poster sa festival kaya sinabihan siya ni Hanul na sumali siya dito. Pero wala siyang sinagot at gusto niya lang maglinis ng classroom para makauwi na. Habang naglilinis siya, iniisip niya naman ang sinabi ni Hanul na sumali siya sa festival, pero nagdadalawang isip pa din siya dahil ngayon lang may nagsabi sa kanya na sumali siya sa ganun kompetisyon. Sobrang kinakabahan na siya sa mga oras na to at hindi makapagdesisyon kung sasali ba siya. Kung matatandaan din kasi ay meron ibubuga ang ating bida pagdating sa kantahan. Hindi niya din ma-imagine na kakanta siya sa harap ng madaming tao dahil ginagawa niya lang yun madalas kapag mag-isa siya. Muli niya naman naalala si Jokhwa at alam nito na sobrang importante para sa kanya ang makasali sa gaganapin na festival.
Sobrang magkatulad talaga silang dalawa pero hindi kasi makita ni Jokhwa ang totoong itsura ng ating bida kaya wala itong tiwala sa kanya. Sinimulan niyang kumanta sa bintana at napakaganda nga ng boses ng ating bida, narinig naman siya ni Jokhwa sa baba at naiyak ito. Sinimulan niya din pulutin ang mga papel at inalala ang lahat ng paghihirap niya. Agad siyang umakyat para tignan kung sino ang kumakanta, laking gulat niya na si Daniel Park pala ito at agad niya din nilapitan. Halaan dyan ka pala, nakakahiya naman narinig mo pa kukumanta. Inabot niya ang papel dito at nakiusap din sa ating bida kung pwede ba siyang sumama sa kanya para mag-perform silang dalawa. Nagulat naman siya sa sinabing yun ni Jokhwa. Agad naman silang pumunta sa bahay ni Jokhwa para pagplanuhan ang gagawin nila. Nag-aalala naman siya na baka ngayon lang nakakita si Daniel Park ng magulong bahay. Agad niya dinilinis ang nasa lapag dahil nakakalat. Pasensya ka na masyadong magulo dito sa bahay. Busy kasi yung lola ko sa trabaho kaya wala na kaming oras na maglinis dito. Napansin naman ng ating bida na nakabukas ang ilaw niya kahit maliwanag pa, agad niya itong pinatay para makatipid sila sa kuryente. Kinuha niya din ang mga dyaryo at sinabihan si Jokhwa na gamitin niya ito para sa sapatos o damit para matanggal ang mabahong amoy. Pwede rin ito magamit na panlinis sa bintana dahil ang oil sa ink nito ay nakakatulong sa paglilinis. Nakakagulat naman alam mo lahat ng yan. Oo, natutunan ko lang din to sa bahay kapag pinapanood ko ang nanay ko. Ganun din ang ginagawa ng lola ko kaya niya inuuwi yan mga dyaryo. Bigla naman naalala ni Daniel na andito nga pala sila para mag-practice at hindi maglinis. Sa kanta pala na gagawin natin, tingin mo ba na magagawa kong kantahin yun? Oo naman kayang-kaya mo yan. Kampante si Jokhwa sa rap niya at sa pagkanta ng ating bida, sigurado siya na mapapasayaw sila kapag narinig nila ang kakantahin nila. Naayos na din niya ang chorus na kakantahin ni Daniel Park at tinanong nito kung saan niya nakuha ang lyrics nito. Sinabi niya naman na kusa lang yun lumabas sa bibig niya, kinanta niya lang kung anong nararamdaman niya at kung anong mga naranasan niya. Para sa kanya, isa rin yun paraan para takasan ang mapait na nangyayari sa kapaligiran. Natuwa naman siya na dinagdagan ni Jokhwa ang melody nito, hindi daw kasi kayang masustain ang full song dahil masyadong maiksi kaya ginawa na din niya ng paraan. Labis din siyang humanga nang marinig niya ang dinagdag na melody sa kanta, mas magiging maganda rin ito kapag natapos na nila ang lahat. Pagsapit ng gabi, umuwi rin sila agad dahil meron pang part-time job ang ating bida, nagpasya na lang sila na ipagpatuloy ang ensayo sa lunchtime dahil wala silang klase nun pareho. Narinig niya naman na kumuulo na ang tiyan ni Daniel at mukhang nagugutom na ito, sakto naman na napadaan sila sa tindahan ng lola niya. Agad niya itong binati at sinabi na kaibigan niya daw si Jokhwa. Inalok din siya agad ng lola nito na kumain kaya naisip na naman niya ang 3 kumag na inubos ang paninda ng lola niya. Akala niya ay gagawin din to ng ating bida pero tumanggi ito sa alok ng lola niya na kumain siya. Agad siyang nagpaalam at iniwan na ang dalawa dahil meron pa daw siyang gagawin. Si Jokhwa naman ay hindi makapaniwala sa ginawa ng ating bida. Sila Jinho naman ay nagsimula na din mag-ensayo para sa performance nila, nagpasulat pa ang may-ari ng kumpanya para sa kanila. Sigurado ka ba na ipapakanta mo sa amin ang magandang kanta na ito? Festival lang naman yun baka masayang lang to. Okay lang yan, magandang pagkakataon din to para masubukan ang lyrics niyan at kung paano magre-react ang mga bata sa school dahil sila ang target sa kanta. Pag nakakuha tayo ng magandang reaction, yan na ang gagamitin natin bilang debut song nyo. Natuwa naman silang dalawa dahil sinama na rin ang isang kumag sa team niya. Galingan nyo lang mga bata, kapag nagtagumpay kayo mapapasama na talaga kayo sa mundong ginagalawan ko. Alam nyo ba kung gaano kasarap dito? Pera, babae, lahat ng yan madali nyong makukuha. Tuwang-tuwa naman si Yabang at kampante siya magtagumpay sila. Ang dalawa naman ay nagkita na ulit, pinakita ni Jokhwa ang buong lyrics ng kakantahin nila at napahanga ang ating bida. Sobrang ganda naman ang nasulat mo na to, sinulat mo lang din ng isang araw. Oo, yan lang din kasi ang ginagawa ko sa araw kapag nakakaisip ako ng magandang lyrics. Agad silang tumayo para mag-practice, narinig din ng isa pang binubuli ang kanta nila at labis itong nagandahan sa ginawa nila. Sa totoo lang, kala ko mahihirapan ka sa paggawa natin ng kanta na to dahil magkaiba tayo ng buhay na naranasan, naramdaman ko rin ang sincerity mo habang kumakanta. Siya nga pala may gusto akong sabihin sa'yo, hindi mapagkakaila na magaling ka kumanta, pero kailangan mo pang mag-ensayo para sa teknik mo.
Meron na lang tayong 2 linggo bago ang festival kaya kailangan natin malinis ang mga gusot. Ganun ba? Ano ba ang kailangan kong gawin? Kahit hindi na perfect, basta mag-focus ka na lang sa pag-solo ng lyrics mo kesa sa vocalizing. Huwag mo din pagurin ang lalamunan mo sa pag-ensayo para hindi magka-damage bago ganapin ang festival. Okay, sige, gagawin ko yan. Maglalaan ako ng 1 oras at kalahati pagtapos ng klase natin. Yan, tama yan. Ibuhos natin ang lahat sa practice sa mga natitirang araw. Agad silang umuwi pagtapos nun at napansin niya na nakahawak sa lalamunan ng ating bida. Masakit na pala ito kahit hindi naman siya kumanta ng matagal. Nag-alala naman si Jokhua kaya pinagpahinga na din niya ito agad. Pag-uwi niya ng bahay, nag-ensayo pa din siya para masaulo ang lyrics ng kakantahin nila. Pero hindi na talaga kaya at napaubo na lang ito. Kinagabihan, pumunta na siya ng convenience store para magtrabaho, bigla din siyang kumanta at napansin niya na hindi masakit ang lalamunan niya. Ito na ang pagkakataon para mag-ensayo ulit dahil hindi niya pa nagagamit sa pagkanta ang totoong katawan niya. Bigla naman sumulpot ang magandang babae at narinig nito ang boses niya nang kumakanta. Nag-ensayo ka ng boses mo pasensya na hindi kita napansin, andyan ka pala. Ayos lang, ang ganda ng boses mo, gamitin mo din to para mas maayos ka pang makakanta. Thank you miss, sobrang bait mo naman. Sige maunan ako, good luck, galingan mo. Kinabukasan muli silang nagkita ni Jokhua sa school, nag-alala ulit to sa ating bida na wag na siyang mag-practice dahil delikado ang ma-damage ang vocal cords, baka hindi siya makakanta sa festival kapag nag-practice siya ng sobra. Sinabi naman ng ating bida na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya nag-ensayo magdamag, dahil sa isang katawan niya yun ginawa. Pinuri naman siya nito at hindi makapaniwala na gumaling agad siyang kumanta paglipas lang ng 2 araw, nagpatuloy lang sila sa ginagawa nila at muling nagpaalam sa isa't isa. Dumating naman bigla si Jinho sa likod niya at mukhang may balak na naman na masama. Hoy, nabalitaan ko na magpe-perform kayo ng gwapong estudyante na yun. Oo, anong problema doon? Dinala siya nito sa eskinita at doon sinimulan na galpiin, masyado daw itong matalino para isama ang bagong estudyante, sinasakyan niya daw ang kasikatan nito para sa mga plano niya. Inutusan niya din ang isang kasama niya na saktan niya ito, kung hindi niya gagawin ay gugulpihin siya ng 2 beses ang sakit. Bigla naman may tumawag sa kanya at magsisimula na pala ang vocal lesson niya kaya nakalusot ang 2. Habang naglilinis naman siya sa store, biglang dumating si Jokhua. Andan din sa likod niya ang isa pa na nagnakaw ng cord sa store. Binati niya naman ang 2 at nakalimutan na nasa totoong katawan siya. Nagpakilala din naman si Jokhua pagtapos noon. Ito lang din ang unang pagkakataon na magkita sila ng totoo niyang katawan. Niyaya siya ng 2 na magkwentuhan sa labas, sinabi ng isang bata na natatakot daw siyang pumunta mag-isa dito kaya sinama niya si Jokhua. Humingi siya ng tawad sa ginawa niyang pagnakaw sa court dahil nautusan lang siya ng mga mayayabang sa kanilang school. Sinabi naman ni Daniel na wala yun sa kanya dahil hindi niya naman kasalanan, alam niyang nautusan lang ito kaya hindi niya kailangan humingi ng tawad sa kanya. Sinabi pa nito na hindi to ang inaasahan niya kaya nagpunta siya sa school, gusto niya ang mga damit at ibang mga gamit sa fashion kaya nag-aral siya, maging si Jokhua ay gusto lang din sanang mag-aral ng tungkol sa music pero nabully naman siya ng husto. Ang ating bida naman ay nagkwento din na biktima siya ng bully sa dati niyang school, sobra daw siyang ginugulpi ng mga bully niya at minsan ay nilublab pa ang mukha sa kabeta. Naranasan na din niya ang magulpit sa harap ng magulang niya kaya ang 2 ay nagulat sa sinabi niya. Kinwento din nila na niligtas sila ng gwapong si Daniel Park, simula nang lumipat ito sa school ay hindi na nila naranasan ang mabully. Maging si Jin Song na number 1 bully niya ay huminto na pagtapos siyang mabugbog ni Daniel Park. Si Jokhua naman ay nagkwento din, akala niya daw ng una ay gagamitin lang siya kaya ito nakikipagkaibigan sa kanya, pero nang tumagal ay nalaman niya naman na hindi pala. Bigla naman sumulpot si Basco sa harap nila kaya nagulat ang 3. Totoo ba yung narinig ko, mabait yung bagong estudyante sa inyo? Basco, salamat niligtas mo ko. Sagutin niyo ko ng diretso, sa tingin niyo ba mabait ang bagong estudyante na yun? Oo, mabait yun, sigurado kami. Tama, lagi niya kong sinasama na kumain ng lunch at wala siyang hiningi na kapalit sakin. Ganun ba, pero nakita ko siya na kinuhaan ng pera ang nanay mo. Ha, nakita mo pala yun, nagkakamali ka lang, nagbigay si mama ng pera para magbayad sa kape na in-order nila.
Nagpasalamat naman si Basco sa ating bida pagtapos nun at nagkamali daw siya ng tingin sa bagong estudyante. Sinabi rin nito na pwede siyang tawagan anuman oras kung kailangan niya ng tulong para mag-ensayo. Kinabukasan muli silang nagkita para sa practice nila. Sinimulan kumanta ni Daniel at labis na humanga ang dalawa sa ganda ng boses nito. Napatulala na lang si Jokhua hanggang matapos ang kanta niya, pati na rin ang isa ay sinabihan pa siyang genius sa sobrang galing. Hindi nila alam ay 24 oras niya kayang mag-ensayo dahil dalawa ang katawan niya. Sinabi rin nito na may binago siya sa lyrics ng rap niya at nagustuhan naman ito ng ating bida. Ang dalawa naman na mayabang ay patuloy din sa ensayo at nagustuhan ito ng may-ari ng kumpanya. Sigurado din daw siya na sisikat sila dahil sanay na siya sa ganitong klase ng industriya. Nag-usap naman ang dalawa pagtapos mag-ensayo, pinaplano na nila kung anong klase ng cover ang gagawin nila sa album. Nakita na din nila ang listahan ng mga magpe-perform sa festival, pangalawa sila sa last na magpe-perform sila Daniel Park. Yumangal naman ang isa na dapat sila daw ang last dahil pang-pronte sila, pero sinabi ni Jinho na ayos lang yun, mukhang ginagamit lang naman daw ni Jokhua ang mukha ni Daniel dahil gwapo ito. Sigurado din daw siya na kapag nakita nila ang performance nila ay kakabahan na sila. Ito rin ang unang sampa ni Jokhua sa stage kaya alam niyang kakabahan yun. Ito na rin daw ang tamang oras para pabagsakin sila ng sabay. Kinabukasan, ginanap na nga ang ika-10 J1 Festival at abala ang bawat estudyante sa kanilang sinalihan na mga activities. Ang mga babae naman ay matiyag ang nakapila para magpagupit sa gwapong barbero, kahit pangit ang resulta ng gupit ay kinilig pa din ang babae. Ang mga babae naman na mula sa fashion design class ay nagbebenta ng mga damit. Agad nilang nilapitan ang bibili para wala na itong kawala. Si Jin Song naman ay nagpalaro din ng boxing, kapag nakatama sa kanya kahit isang suntok ang kalahok sa loob ng 1 minuto ay mananalo sila ng 10,000 won. Basic lang naman ang pag-iwas sa kanya at hindi makatama ang isang to. Natapos na ang 1 minuto pero hindi siya nakatama, niyaya siya ni Jin Song kung gusto niya ulit sumubok pero pagod na daw siya. Ang mga Cole Okoy ay muling nag-alok sa mga tao. 5,000 won lang ang entrance sa boxing para manalo ng 10,000 won. Nilapitan naman nila ang magandang babae at sinabihan na libre lang pag siya ang maglalaro, pero hindi sila pinansin nito at agad na umalis. Ang ating bida naman at si Jokhua ay naghahanda na dahil malapit nang magsimula ang competition, kinakabahan naman si Daniel dahil hindi niya alam na ganito pala kalaki ang stage na pag-perform nila. Oo, malaki talaga ang stage, ito kasi ang pinaka-main event sa festival. Kayang-kaya natin yan at gawin lang natin ang ginawa natin sa practice. Huwag natin sayangin ang pinagpag-yearan natin kaya kailangan natin maging confident sa stage. Nakita niya naman ang magandang babae na laging bumibili sa convenience store at agad niya itong hinabol. Sa architecture class naman ay nagpalaro sila ng punong braso, si Basco ang pambato nila at madali nitong natalo ang kalahok. Anong may susubok pa ba dyan? 5,000 lang ang entrance at madodouble ang pera mo kapag nanalo ka. Nakita naman ni Basco si Daniel at mukhang may hinahanap ito. Naabutan niya nga ang magandang babae at agad niyang tinawag. Hello, mukhang andito ka din para sa festival. Ha, sino ka? Nakalimutan niya na naman na ibang tao siya ngayon. Hindi siya nakasagot kaya nagsalita ang babae. Nilapitan mo ko at nagpapanggap ka na magkakilala tayo. Masyado kang halata. Kung sa tingin mo nagagawa mo yan sa ibang babae dahil medyo gwapo ka pues ibahin mo ko. Napasabi naman ng ating bida na bakit hindi ito mabait ngayon sa kanya na katulad sa convenience store. Kagaya ka lang din ng karamihan sa school na to, ginagawang basehan ang itsura kung sino ang kakausapin, manunood lang ako ng performances dito at uuwi na din. Bakit ko ba kinakausap to? Makaalis na nga. Sinubukan niya ulit habulin ang babae pero agad siyang pinigilan ng kasama nitong lalaki. Sinabihan siya nito na tumigil na siya dahil pinaliwanag na sa kanya lahat. Pagod na daw ang babae sa mga mapanghasgang tao at agad nitong pinapaalis ang ating bida. Umalis ka na Pogi, huwag mong hayaan na masaktan pa kita. Inalis naman ni Daniel ang mahigpit na hawak nito kaya nagulat ang babae na nagawa niya yun. Nainis na din ito sa kanya at sinipa ang ating bida, tinamaan siya ng malakas sa batok at napaluhod siya nito. Natuwa naman ang lalaki dahil nakapag-react ang ating bida sa sipa niya. Medyo malakas din daw ito at wala lang sapat na training kaya pangit ang postura niya sa pakikipaglaban. Muli siyang sasaktan nito pero pinigilan na siya ng magandang babae na hindi na niya kailangan gawin yun.
pero sinabi ng bodyguard na sinusunod niya lang ang utos sa kanya na wala dapat hahawak sa kanya. Kung sino man ang magtangka na gumawa nun sa babae ay gugulpihin niya hanggang sa magsuka ito ng dugo. Lalapitan na nga siya ulit nito para saktan pero biglang dumating si Basco at tinawag ang lalaki. Hoy nakasalamin, ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito? Pinagkamala naman ng lalaki na kaibigan ito ng ating bida. Agad na lumapit si Basco at sinabi na kaibigan ko nga yan, kaya naman nagulat si Daniel Park nang marinig niya yun. Huwag mo na siya ulit sasaktan kung hindi tuturuan kita ng leksyon. Ano, turuan ng leksyon, paano mo nasasabi yan? Agad niyang sinuntok si Basco pagtapos magsalita, damyugo ang ilong nito pero hindi siya gumalaw ng pwesto. Gusto niyang ay patanggal ang salamin nito dahil ayaw niyang sumuntok pag nakasalamin ang kalaban niya. Sumunod naman ito at tinanggal nga ang salamin kaya naghanda na si Basco na makipaglaban. Si Daniel naman ay ginanahan sa sinabi ni Basco na magkaibigan sila kaya tumayo ito ulit para tumulong sa laban. Nagulat naman ang bodyguard dahil nagawa nitong makatayo kahit nasipa na niya ng malakas. Sinabi niya din na wala silang laban sa kanya kahit magtulong pa sila. Muli siyang pinigilan ng babae dahil ayaw nitong may sinasaktan ang bodyguard niya. Sumunod naman ito at agad na silang umalis gamit ang magandang sasakyan. Humingi pa ng tawad ang babae dahil nasaktan sila nito. Nahilo naman si Basco at napaluhod, tinanong niya kung sino ba ang nakasalamin na yun. Pero sinabi ni Daniel na hindi niya kilala at ngayon lang sila nagkita. Sinabihan naman siya ni Basco na kapag naglaban ulit silang dalawa ni Daniel ay mananalo na siya. Nagpahinga naman sila sa upuan at binigyan siya nito ng banana drink. Muli niya din inalala ang mga sinabi ng mga batang na Bobuli at wala siyang idea na siya din ang isa doon. Nagsalita na naman ito na pag naglaban sila ay talagang mananalo na siya. Narinig niya naman na nagsimula na ang performance sa stage kaya umalis na din agad ang ating bida. Naggitara ito ng malupit sa stage at nakita ng may hawak kila Jinwoo. Nasa backstage naman sila at nagpasalamat kay Kim dahil binigyan sila ng magandang outfit na gagamitin sa performance. Dumating naman ang mayabang na si Jinwoo at binatukan na naman si Jokhwa. Nagyabang ito sa kanila na hindi naman daw makakatulong ang magandang damit sa pagganda ng boses. Manood lang daw sila at ipapakita nila kung paano mag-perform sa stage. Sumalang na nga ang dalawa at sinimulan ang rap, nagustuhan naman ito ng mga estudyante at kinikilig pa ang ilang babae sa kanila. Napansin din nila ito na nagugustuhan ng mga audience ang kanta nila, pero sinabi ni Jokhwa na normal lang yun dahil professional writer ang gumawa ng kanta nila. Si Daniel naman ay kinakabahan pa din sa mga oras na to dahil masyadong malaki ang stage at madaming tao. Pinayuhan naman siya nito na isipin niya lang ang isang tao na pinakamamahal niya. Ibuhos niya ang lahat sa performance habang iniisip ito dahil mahal niya yun ng buong puso at kaluluwa. Sigurado siya na makakatulong yun para mawala ang nervyos niya. Natapos na ang dalawa sa performance at malakas na sigawan sa audience ang narinig dahil nagustuhan nila ito. Pagdating sa backstage ay nagyabang ulit si Jinwoo sa kanila. Pinuri naman sila ni Jokhwa na maganda ang kanta nila pero nagalit ito at nagpapanggap lang daw siya na nagustuhan niya ang performance nila. Binigyan niya ito ng isang suntok bago pa magsimula ang pagsalang nila sa stage. Nagalit naman ang ating bida at mukhang papatulan na niya ito. Pero pinigilan siya ni Jokhwa at hayaan na lang daw ang mga kanta nila kung sino ang mananalo sa laban. Agad na silang pinakilala sa stage bilang huling performance ng festival. Paglabas nila ay malakas na sigawan din ang binigay ng mga estudyante at napasabi pa ang isang lalaki na mukhang nababakla siya sa ating bida dahil sobrang gwapo nito. Namumula naman ang pisngi ni Hanul sa kilig at agad silang lumapit sa stage para manood. Ang may-ari naman ng isang kumpanya sa music industry ay nakita ang ating bida at aminado siya na gwapo nga ito, pero hindi lang daw yun ang kailangan para maging successful sa industriyang ito. Ikaw pala yung gwapong lalaki na sinasabi nila, paano ka naman napunta dito para mag-perform? Ano kasi, niyaya ako ng kaibigan kong si Jokhwa, kaya naman nag-practice kami ng matagal at pinaghandaan talaga namin ito. So magkaibigan pala kayo, ang layo kasi ng itsura nyo sa isa't isa kaya nakapagtataka. Nagtawa na naman ang mga estudyante pagtapos nilang marinig yun at magaling daw magpatawa ang host. Napasabi rin si Kalbo kung paano nangyari yun na kasama niya ang isang gwapo, sinabi niya sa boss ito yung bata na nag-audition sa kanila pero hindi nila pinag-perform. Hindi naman makapaniwala ang boss na sumali ito dito. Makalipas ang sandali, agad nang sinimulan patugtugin ang pyesa nila at huminga ng malalim ang ating bida dahil kinakabahan ito.
Pagbuka ng bibig niya ay pumiyok agad ito kaya tumawa ng malakas sila Jinwoo habang nanunood sa backstage. Sabi ko na nga ba mangyayari yan, hindi lahat makakapag-perform sa stage, hindi nga siya marunong kumanta. Akala niya ata dahil gwapo siya ay madadala niya ang kanta nila. Ang mga estudyante sa paligid ay nahiya na din para sa kanya, pati ang boss nila Jinwoo ay sinabihan siya na gwapong mukha lang ang meron sa kanya. Nakatayo pa din to sa stage at hindi makakanta. Pero si Jokhwa ay tinuloy pa rin ang mag-rap at nagulat ang lahat sa kanya pati na rin si Jinwoo dahil magaling ito. Muling inalala ng ating bida ang sinabi sa kanya ni Jokhwa, isipin niya lang ang pinakamamahal niyang tao sa mundo, at ang nanay niya ang naisip niya sa mga oras na to. Matapos ang verse sa rap ay nakakanta na nga si Daniel Park, sobrang ganda na ng boses ang nalabas nito at nagsimula na silang magustuhan ng mga tao pati ang boss ay gulat na gulat sa naririnig niya. Maging si Basco ay naiyak sa kanta nila dahil tungkol ito sa pinagdaanan nilang pambubuli. Pagtapos ng performance, isang malakas na sigawan ang narinig sa mga estudyante, natapatan nito ang lakas ng sigaw kila Jinwoo kanina. Hindi ako makapaniwala na sobrang ganda ng boses ni Daniel, oo nga, kaibigan natin yan, sabi naman nila. Ang dalawa naman ay nagulat dahil nagustuhan nito ng mga estudyante kahit sumabli sa una ang ating bida. Makalipas ang sandali, sila ang tinanghal na kampiyon sa gabing yun, ang dalawa naman ay nagagalit sa ating bida dahil sila daw dapat ang nanalo. Gwapo lang daw kasi si Daniel kaya natalo sila. Lumapit naman ang boss at sinabihan sila nito na nagkakamali sila, sadyang mas magaling sa kanila ang dalawa at nilampasaw sila nito na parang basahan. Hindi sila makapaniwala sa narinig nila at tinanong kung ano na ang mangyayari sa debut nila. Umalis naman agad ang boss at huwag daw silang tatawagan at sila na lang ang co-contact sa kanila kung sakali. Lumapit siya kila Jokhwa at nagsalita, ikaw yung bata na nag-audition sa amin di ba? Oo sir, naalala niyo pa pala ko. Oo naman kilala talaga kita, nagkamali rin ako ng akala na hindi ka magaling. Inabot niya ang business card at direct daw ito sa linya niya. Hindi sila makapaniwala sa narinig pero kay Daniel lang pala nito ibibigay at hindi kasama si Jokhwa. Ha sir, paano naman ang kaibigan ko? Sinabi naman nito na magaling siya at walang duda doon pero ayaw pa rin siyang isama. Sinabi naman ng ating bida na wala siyang puso sa kanya. Sumagot naman ang boss na hindi niya yun kasalanan dahil ang mga tao sa paligid ang mga walang puso, tinatanggap lang nila kung ano ang patok sa panlasa nila na parang pagkain at hinuhusgahan ng tao base sa itsura. Muli siyang niyaya nito na pumirma sa kanya, pero tinanggihan ito ng ating bida kaya nagulat sila. Ano tatanggihan mo kami? Hindi mo ba alam kung gaano kahaba ang pila ng mga batang nangagarap na mapabilang sa kumpanya namin? Wala naman siyang pake dito at nag-aya na lang ang mga kasama na magsaya sila ngayon gabi. Si Jokhwa naman ay umuwi na at malungkot ito. Nagsusulat pa din siya ng kanta sa nangyari sa kanya. Nagtipon sila sa convenience store at nakita nila na nag-viral ang performance nila sa stage. Napanood ito ng isang lalaki at humanga sa kanila. Sikat pala ito at may pangalan na DG, finoward niya ang video sa magandang babae na pumunta sa school at bumibili sa ating bida. Nagulat naman to nang makita niya at naalala na ito yung lalaki na nakaaway ng bodyguard niya. Nang marinig niya ang lyrics ng kanta ay naalala niya ang ating bida na kinakanta din ito sa convenience store at nagtataka siya kung paano nila alam ang kanta na yun. Kaya pala siya galit sa mga mapanghusga dahil meron din siyang kapatid na mukhang nababyuli. Bago matapos ang palabas, pinakita ang mga picture ng mga nagawa nila. Si Basco ay naging kaibigan na din niya at kasama pa ang nanay niya na magkape sa labas. Nagsimula na din siyang mag-exercise sa araw-araw. At dito na nga nagtatapos ang kwento na ito. Kung nagustuhan mo ay mag-subscribe ka na. Maraming salamat mga idol.